Bago pa man magsimula ang Oktubre, sa assessment ng National Irrigation Administration Cordillera, aabot na sa 22,316 na ektarya ng mga taniman sa buong Cordillera ang nataniman na ng wet crops para sa second cropping. Ang mga ito hindi raw maaapektuhan sa pagsisimula ng epekto ng El Nino ngayong buwan. Ang problema, pagpasok ng 2024 kung saan itatanim ang mga dry crops, maaaring umabot sa 30,752 na ektarya ng mga taniman sa rehiyon ang maaapektuhan ng tagtuyot. Ang ginagagawin namin dito is yung para makapag-survive lahat ito is yung rotational method, yung delivery ng water. So we will maximize the use of water na rotation or alternate wetting and drying na tinatawag namin. Isa sa tututukan ang probinsya ng Kalinga na isa sa mga rice-producing provinces ng Cordillera. Under yung Upper Chico River Irrigation System natin, na yung mga till-end areas na mag-short ng tubig. Especially yung mga dulo ng irigasyon. So, ang gagawin natin dito is yung meron tayong mga propose na para makapag-survive is yung augmentation ng pumps dito. Katuwang nila sa pagpaplano at maagang pagbibigay ng mga kagamitang makatutulong sa pagbawas ng epekto ng El Nino ang Department of Agriculture Cordillera. Nagsimula na yung pamamahagi ng mga water pumps sa iba't ibang lalawigan. Particularly sa mga rice-producing areas ng Cordillera, which is Apayao and Kalinga. So, merong kamakailan lamang sa lalawigan ng Apayao ay higit kumulang sa 12 mga water pumps ang pinamahagi sa 12 mga farmers FACs, yung agriculture cooperative. Hindi naman daw gaanong maaapektuhan ang supply ng bigas sa rehiyon. Cordillera region is a rice importing region. I mean to say, we import our rice from our neighboring rice-producing provinces, so particularly sa Region 2 and Region 1. Case of Kalinga and Apayao, bagamat meron silang rice production doon, but it is only good for the province. Yung mga excess lang, ito ang binebenta sa merkado. Ganun pa man, nakaalalay raw ang Task Force El Nino na kinabibilangan ng 2 ahensya para sa mga magsasaka. Pinapayuhan naman nila ang mga ito na magtanim na lamang muna ng mga binhi na hindi kinakailangan ng gaanong tubig. Bukas naman ang kanilang mga ahensya sa mga kooperatiba na nais humingi ng tulong. Inaasahang mararanasan ang moderate to mild El Nino sa Cordillera pagpasok ng Enero sa susunod na taon. Randy Guzman para sa Luzon Headlines.